Hello guys, good afternoon. Hello viewers. Kumusta po kayo? It's Saturday again. I love you Sabado. So it's been a long while since last Monday. Yun. Pinahinga ko lang guys sa aking sarili. Dahil afterwards ay may mga hindi inaasahang pagkakataon. Kaya naman guys. Medyo, personal yun. Pero kaya naman to. I guess, I'm going to, keep myself busy. Yun lagi ko sinasabi na always pray to God. I'm surrender everything to Him. And that's it. So, I'm going to discuss, guys, how I started to work in BPO industry. Yun. Bago ako magtrabaho sa call center, 2014, nasa 2014 June, nasa restaurant ako. Yun, Sbarro Restaurant. Hanggang lang ako doon, January 2017. Pagdating ng January 2017, naghanap ako ng mga BPO call center na pagtatrabahuhan. Kasi financially talaga parang tulak kami. Ang dati ang nagtatrabaho lang is ako tsaka yung kapatid ko babae. Dalawa na akong tisod So, kahit pagsamahin namin yung sound namin ng kapatid ko, kulang pa rin. So, ayun, I decided to set myself into other industry. Yung natanggap ako. Yung first call center ko, pero lang yun training period lang ako. Hindi ako nakapasa sa final test. In short, wala akong trabaho nun. And then, yung second, naman, pero habang wala akong trabaho, practice ko ng practice ko ng English, yung the way I speak, the way I kung paano makipag-communicate. Yun. Tapos, by March, yun, natanggap ako sa call center. Yun ang first job ko dun. Nagsimula ako sa call center. Yun, nasa ako. After ng training, FC Batangon doon. Foundation skills training. After 3 days yun, EST naman, product specification training. Tingnan pas ako yun. Yun simula yung experience ko sa call center. Ganda kasi dito guys, mapuno. Kahit na medyo mainit, may masisilungan. So yung going back, yun, dito. Yung first job ko sa call center, pa yun? Outbound sales. Grabe. Wala akong mukhang wala akong mukhang naihahap sa sa field ko, sa mga kasama ko. Sabi, wala akong benta.
Kaya nagano na ako. Kaya, ano din naman kahit pa paano. Pero kulang pa rin eh. Hindi ako umabot sa metrics ng tawagi. Kaya, nagbaybay ako. Tapos, yung parang, ano na, August. Eh, bago rin ako, call center na napasukan. Bali yung una, yung January, yung training period lang ako. Ang kampanya is Spark. Ewan ko lang kung meron pa nun. 2017 ba yun eh. Yung pangalawa naman is, TAC-PH, Technology Academy for Competency Training Philippines. Yan yung account namin. Outbound sales agent yung ko, duty. Under by Colabera firm. Tapos, yung pangatlo naman ay C-Trade, which is Everest na ngayon. Ano lang ako doon? Training period. Ang hirap ng training doon, guys. Nahirapan ako sa final, sa final system. Kaya, in short, ano lang ako doon? Mga training period. Mga 6 weeks doon. Kaya doon talaga grabe ang yung frustration ko ng gabi. Yung nakakadun kasi siyempre gusto mo tumagal para may matulong ko sa pamilya natin. And then, yung ako dun August 18 to September 26. So, ano pa rin ako? Hindi ako tumigil sa paglahat ng trabaho. By naman, October, so naman ako, Visaya KPO. Pero, ako doon? Training period lang din. Grabe. Dami ko challenges sa mga BPO na nakasuhan. Akala natin lang, basic lang, communication skill. Pero in reality, at hindi pa rin yung training. Kaya in short, hindi rin ako magal. Pero, sinabi nga sa sarili ko, pag itong November 2017 ay wala pa rin, maghanap lang ako ng ibang opportunity. Or, babalik ko lang ako sa restaurant. Or, mag-apply ako overseas. Then, ito na. Nakatanggap ako ng text message and call for I am line na for interview yun. Ito na nga yung trabaho ko. Yung IQVIA, which is na yung panlimang kapyani ko within 2017. Simula nung August, November 2017, syempre hindi ko maalam na sa blessing na sumagal ako. Tsaka yung dito, yung namin training period, 6 months. Nag-work yung client, mabilis namin matapos. Agad-agad namin. And shout out to my fellow pioneer team
Yun, salamat sa inyo. Tumagal tayo. Kahit nasa ibang department na ako ngayon, malaking bagay na naging part tayo ng isa sa journey natin. And ayun, thankful ako kasi sa regular ako after 6 months. Tapos, marami rin naman akong challenges. Pero nalamas ako yun dahil sa tulong ng mga kasama ko and my managers. Shout out to Miss Fatima na nasa US na. Yes, Sir Jay. Shout out to you. And then yun. Sa aking mga katrabaho, maraming salamat sa inyo. At ngayon, ngayon, 8 years na ako. Since November 20, 2017. Hanggang ngayon. Yeah, I'm looking forward to it. Bali, ang trabaho ko ng una, bago na palipat sa department ko ngayon, non-voice, more processing kami. More processing, documentation, email communication. Back office position. Then ngayon, sa ibang department na ako, which is a mix of operation support helpdesk and administrative tasks. So yun, ang aking trabaho. Hanggang ngayon, kukuha lang kami pangailangan. And I am thankful for that blessing na tumagal ako. And I'm looking forward na maging successful yung career path ko despite of marami akong pinagdadaanan. Family, personal, everything. I always keep pray to God naman, kahit paano. Na maging maayos ang takbo na kabataan ako. Maging maayos ang sa gawin ko, sa trabaho. And, masaya na ako nun. And I'm so thankful for that. And, yun lang guys, kahit paano. May upload tayo sa araw na to. And, yeah, that's the story of my TPO career. And maraming salamat sa inyong suporta. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more updates and life experiences. Thank you so much po. Have a blessed day, guys. More power to all of you. God bless us all. I'll see you on the next one.